Hindi ko akalain na isang araw, may in love ako sa taong pinakaayaw ko noong una. Si Adrian, classmate ko sa kolehiyo. Ang unang impresyon ko sa kanya, mayabang, makulit at masyadong confident. Siya yung tipong laging maingay sa klase, laging late pero may lakas ng loob na mag-joke pa sa professor. Ako naman, seryoso, tahimik, laging nasa first row. Kumbaga, ako yung tipong mas pipiliin magbasa ng libro kaysa makipag-usap at siya naman yung tipong hindi mabubuhay ng walang audience. Isang araw, nag-announce ang professor, "Okay class, may group project tayo. I'll be pairing you up randomly." At doon nagsimula ang kalbaryo ko. Kasi guess what? Pinag-partner ako kay Adrian. "Uy, partner tayo," sabi niya na mayabang ng ngiti. "Great," sagot ko, walang gana. "Huwag kang mag-alala, ako na bahala." Sa entertainment, sabi niya sabay wink. Napairap na lang ako. Sa una, puro inis ang naramdaman ko. Sa halip na mag-research, ang ginawa niya, nag-order ng milk tea habang ako nagtatype ng buong report. Pero habang tumatagal, napansin ko rin na kahit pabiro siya, marunong din pala siyang makinig. Kapag napapansin niyang stressed na ako, bigla siyang magpapakita ng corny jokes o magdadala ng pagkain. One time, sobrang pagod ako kasi wala akong tulog. Bigla niyang iniabot sa akin yung milk tea, "Hoy, wag ka masyadong seryoso. Chill ka din minsan. Hindi mo kailangang maging perfect palagi." At doon, parang may kumiliti sa puso ko. Dumating ang presentation day. Kinakabahan ako kasi ako ang nagsulat ng halos lahat. Pero laking gulat ko nang si Adrian ang unang nagsalita, confident, kalmado, parang hindi man lang nag-practice. At higit sa lahat, na-deliver niya ng maayos ang mga points na ginawa ko. For the first time, nakita ko yung ibang side niya. Hindi lang pala siya puro biro. Marunong din siyang maging seryoso kapag kailangan. Pagkatapos nun, hindi ko alam kung paano nangyari, pero mas madalas na kaming magkasama. Hindi na lang dahil sa project, kundi dahil parang hinahanap-hanap ko na yung presensya niya. One night, nagkasama kami sa library. Supposedly, mag-aaral kami para sa exam pero ako, abala sa pagbabasa, habang siya naman, nakatitig lang sa akin. "Bakit?" Tanong ko, medyo naiilang. "Wala. Iniisip ko lang. Ang ganda mo pala kapag seryoso ka." Natigilan ako. Natawa na lang ako para iwasan yung kilig. Sira. Pero totoo, kinilig ako. At doon nagsimulang magbago lahat. Mula sa simpleng partner sa project, naging constant companion ko siya. Hatid sundo sa jeep, sabay kumain, sabay maglakad pauwi. Lahat ng bagay nagiging masaya kapag kasama ko siya. At kahit na lagi kaming nag-aasaran, sa dulo ng araw, alam ko na safe ako kapag siya ang kasama ko. Hanggang sa dumating yung araw na halos ayaw ko nang umamin sa sarili ko. Pero nahulog na pala ako. Pero syempre, hindi mawawala ang conflict. Dumating yung isang girl, si Bianca. Maganda, sosyal, laging naka-makeup at fashionable. At syempre, lagi siyang nakadikit kay Adrian. Doon ko naramdaman yung selos. "Close lang kami," sabi ni Adrian nang tanungin ko siya. "Close? Bakit parang kayo na?" sagot ko, medyo pikon. "Teka, nagsiselos ka ba?" Tanong niya sabay ngisi. Ako? Hindi mabilis kong sagot kahit alam kong halata. Pero sa totoo lang, nagsiselos na ako. Ilang araw akong umiwas. Hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa isang gabi, nagulat ako nang bigla siyang tumayo sa harap ng boarding house ko. Hawak-hawak niya ang isang maliit na kahon ng pizza at milk tea. "Pwede ba kitang kausapin?" sabi niya. Ayaw ko sanang bumaba pero bumigay din ako. Akala ko, "Galit ka na sakin," sabi niya. "Tingin mo bakit?" sagot ko. Alam ko. Dahil kay Bianca. Ano bang meron sa inyo?" "Wala. Ka-group ko lang siya sa isa pang subject." "Pero ikaw? Ikaw ang gusto ko." Natigilan ako. "Ano raw? Hindi mo pa ba napapansin? Simula pa nung project natin. Sa'yo ako natutong maging seryoso. Sa'yo ako natutong magsipag. Ikaw yung dahilan kung bakit hindi na ako late palagi. Kasi gusto kong makita ka araw-araw." At doon, parang lahat ng selos, lahat ng tampo, biglang nawala. Simula noon, naging opisyal na kami. At masasabi ko, yung akala kong pinakaayaw kong tao sa mundo. Siya pala yung taong pinakakailangan ko.
Hindi man siya perpekto, makulit, corny, minsan nakakainis, pero siya yung dahilan kung bakit natuto akong tumawa ng malakas, magpahinga minsan, at magtiwala na may taong tatanggap sa'yo kahit hindi ka rin perpekto. At kung tatanungin mo ako ngayon kung ano ang type ko, sasabihin ko, hindi ko type yung mayabang, makulit, at corny. Pero siya. Siya yung exception. Siya yung hindi ko type. Pero siya pala ang para sa akin.